Second game ng Lakers, LeBron James versus Kevin Durant. Kilalanin natin ang mga naging susi sa panalo ng Los Angeles Lakers. Panalo ang Lakers sa score na 195, kaya hindi na open para kay KD ang 82-0 dahil pareho na sila ng Lakers na 1 win, 1 loss. Maganda ang naging simula ng Lakers. Nagkaroon sila ng 7-0 run sa opening quarter, subalit bago matapos ang quarter ay naging stagnant ang kanilang scoring at all Phoenix Suns na mga amigo. 18-30 lamang ang Phoenix Suns sa pagtatapos ng first quarter. Sa first 3 quarter mga amigo ay naghahabol nga ang Los Angeles Lakers kahit wala itong si Devin Booker at Bradley Beal dahil syempre sa napakainit na shooting ni Kevin Durant na kahit sino ang ibato mo ay talagang titirahan ka. Kaya naman 30 points agad after ng third quarter ang naitala nitong si Kevin Durant. Sa fourth quarter ay nagbago ang lahat. Napigilan ng Lakers itong si Kevin Durant dahil sa malupit na depensa. Ginamit ng Lakers itong si Christian Wood para i-match sa haba ng galamay ni KD dahil kahit sino pa ang pinapabantay ni Coach Darvin Ham ay walang epekto. Ilang beses napigilan ni Christian Wood para umiscore itong si KD. Dito sa fourth quarter, ang isa pa ay tumama sa kanto ng board. Ang baseline jumper ni Kevin Durant at yung sa top of the key ay hindi magawang maipasok ni KD dahil kinokontest nga ito ni Christian Wood. So isa siya sa X-factor kung bakit nanalo ang Los Angeles Lakers. Maganda rin ang kanyang naging depensa dito kay Drew Eubanks. Mukhang babaguhin ni Christian Wood ang narrative patungkol sa kanya na tamad dumepensa. Ayon pa kay Coach Darvin Ham, kapag mayroong ka daw na Christian Wood na nagbabantay kay KD, kaya naman si AD daw ang nagsiswitch. Or kapag itong si Christian Wood mga amigo ay talagang sinasadyang i-press etong si KD papunta kay AD para naman talagang hindi makatira mga amigo. So kahit alin sa dalawang ito ay talagang mahihirapan itong si Kevin Durant na ibaon ang kanyang tira. Kaya good work ito para dito kay Coach Darvin Ham. Na-recognize ni Coach Darvin Ham ang napakagandang depensa ni Cam Reddish at Taurean Prince na todo effort talaga para mapigilan lamang si KD. Yun nga lang hindi masyadong effective dahil medyo maiksi silang dalawa. Siyempre, ang inulan ng batiko sa first game ng Los Angeles Lakers kontra Denver Nuggets, the man na talagang nagkayod at gumawa ng 30 points, 12 rebounds at 2 blocks, walang iba kundi si Anthony Davis. 13 points dyan ay galing sa fourth quarter mga amigo at ang 7 free throw ay talagang naipasok niya lahat. So ang dapat gawin ni AD ay ipagpatuloy niya lamang ang kanyang napakagandang paglalaro para matigil na ang masamang narrative patungkol sa kanya. Isa pa na dapat i-recognize mga amigo ay ang hustle play ni Gabe Vincent sa depensa na nakagawa ng ilang interception at steals mga amigo. Grabe ang sipag ni Gabe Vincent mga amigo, talagang ibinigay niya ang lahat sa depensa. Yan ang dapat, hindi lang sa opensa maasahan kundi maging sa depensa. At ang pinakasusi sa panalo mga amigo ng Los Angeles Lakers, walang iba ang batang-bata na si LeBron James na gumawa ng 21 points, 8 rebounds, 9 assists, 2 steals at 2 blocks. Ang lupet, talagang kalabaw lang ang tumatanda. Bukod pa daw si LeBron James mga amigo ay gumawa ng 2 napaka-crucial na points mula sa kanyang back-to-back layups. Medyo tumaas ang minuto dito ni LeBron James kung saan naglaro siya ng 35 minutes. Viral pa naman sa social media ang kagustuhan ni LeBron na maglaro ng mahabang minuto sa first game nila kontra Nuggets. Sa post-game interview mga amigo ay may sinabi nga si The King LeBron James patungkol sa match-up nila ni Kevin Durant. Ayon kay LeBron, hindi siya sigurado kung ilang laro na lang ang natitira para sa kanila ni Kevin Durant na magkaharap. Kaya naman hindi niya daw tinetake for granted ang kanilang laban. Si KD daw mga amigo ay isa sa mga best player na naglaro ng basketball. Hindi man maganda ang panalo ng Lakers, pero win is a win.